parang less yung capability ng carry compared to the other marksmen at the time. Dahil binand-out din yung Harith, Moskov, Irithel, and yun na lang yung mga parang naging natirang options. Oh, and ito na nga ata yung I would say parang planado din naman dahil I guess you wouldn't really want to pick yung hero agad. Yep. Parang sanay na sila eh. As you said, Auntie, na lagi talagang last pick si second. Super Marco. And this is very interesting, no? Dahil ngayon na lang ulit ako makakita ng Carry Granger matchup dito sa MPL. Tsaka parang, di ba yung hero composition dito ng TLPH is gusto nila may pang-dive with the Matilda. And with the concept of carry na sobrang mobile, parang madali lang para sa kanya na makatakas as long as nakadikit sa kanya yung Khalid or any hero na hindi agad siya or makakatulong Kaya sa kanya i-burst. para masustain niya. And alam mo ang thing about carry, it's one of the marksmen I believe na pwede kang inherently mag-build ng defense items. Oh, yes. Talking about brute force, breastplate, ganyan. And since na-buff din yung brute force, ang dami ng ways for a carry to survive more in a team fight. That's true. Yes, wala siyang range, pero yung damage na meron siya, yung true damage, yun yung something na kailangang i-watch out for talking about TLPH. And tignan natin, baka may lumabas na naman. Nakakaibang build dito kay Super Marco as we enter game number 1. Dahil as you said, very versatile ang carry ngayon. Pinasmooth pa ang kanyang animation as far as I know. Yung backswing ng kanyang first skill o yung parang light wheel na kanyang Speed binabato light ay mas mabilis na ngayon at automatic na siyang pwedeng maka-atake agad. So that's gonna be very interesting in the hands of a professional na katulad ni Super Marco. At pakiramdam ko, no, kung sakaling manalo dito ang Team Falcons ay dadami na naman ang mga Gagamit carry, sa carry, Oo, mga nga carry pala. user. Hindi, nagamit yun ni Super Marco sa kanina sa MPL. Pero totoo naman, yun yung, if not the ACS, or yun yung pwede mong gamitin kung marksman player ka sa solo RG as long as hindi ka naiikutan. Kasi parang nothing goes wrong With the sa carry carry. late game. Oo, pag umabot na siguro ng 3 kahit nga 2 items Actually. As far as I know ngayon, basta makakuha ka ng isang attack speed item, either it's a DHS or the Golden staff. basta yung pangalawa mo, golden staff, automatic power spike Kaya na na agad. yun eh. Kahit ano na. Pero kung power spike lang, wala pa rin tumatalo ata sa Granger ngayon. Kasi eh. maaga, Well, yeah. sobrang aga. Tapos yung Sky critical, Piercer pa. yes, yung critical ability ng isang Granger dun sa mga Rhapsody, Yep. sobrang taas. So, right now, no, isa si Granger sa mga naging consistent from M6 and even the other off-season tournaments na nandyan pa rin hanggang ngayon. Oo. At mukhang babalik na nga ata tayo sa Land of Dawn maya-maya lamang. And so far, hindi pa naman nagsisimula talaga ang laban. Saktong poking lang ang ating nakikita. Once again, welcome to Game 1 of this Best of 3 series. At naghihiyawan na nga ang mga tao dito sa Green Sun, Makati. Kung kakarating mo lang dito, welcome din sa panonood sa ating pinakaunang laban. Wala pa namang nami-miss out masyado. Oo. Alam mo, interesting din sa akin makita no, na Alpha ang pinili dito ni Carl TZ. But of course, he could never go wrong with an Alpha Matilda combination. Yung mobility na nabibitbit ng isang Matilda is definitely good for the side of TLPH. Parang yung concept kayo, no? It's either nakakita ulit tayo ng medyo ube strat or kaya high damage na jungle. At makikita natin dito para sa ating dalawang kupunan, the typical rotation lang din naman. Paunahan yan actually pagdating sa pagpapa-level 4 natin mga jungle. At nauna si Carl TZ by the way versus Carl TZ. Tsaka parang nauuso na naman yung Farsa na napaka-aggressive ng usage. I think yesterday it was Super Flicker. Face na nag-flicker Yes. agad para lang manira ng buhay ng gold lane. And so far, wala pa naman tayong nakikitang ganyang galawan. Pero magbabago ang lahat ng yan sa pag-spawn ng ating first turtle of the game. Mukhang nauuna ng pumwesto doon ng Falcons. Maganda ba ang entry dito ng TLPH? I think for TLPH, kailangan nilang mag-level 4 si Sanford, which is what they're doing right now, para makapalag sa turtle. Naka-flicker na nila si Fuse, so that's definitely a good sign. Binagsak na yung feathered air strike, so now medyo clear yung turtle for them. Okay, yung turtle dito. Kanino nga ba talaga mapupunta? Halos wala na buhay. Pumasok rin si Sandstorm. Nice distribution para ito kay Carl TZ. Pero first blood naman para sa Kyle. Team Falcon. Kyle. Naku po, nahabol ni 4D si Carl TZ. Meron Cyclone Eye para kay Owen. Tuloy pa rin ba ang laban? Ayun na yung guiding wind. Napakaganda nung disengage doon ng TLPH. Right after securing that objective, kumuha sila ng isang kill. At rekta out na agad. Sobrang worth it nung ganong kaganapan. Isa sa mga naririnig ko sinasabi ng coaches, if mawawala yung turtle, if hindi mo makukuha, sana wala nang makuhang trade sa'yo. So yun naman yung important. But for TLPH, na-check na nila yung box na nakuha yung unang pagong, na-check pa nila na nagkaroon sila ng 2 kills and jungler pa yung isa. So definitely for Carl TZ, this is a good sign for him, although bumagsak din siya ng panahon. Tsaka si Sanford parang nakakuha agad ng 2 2-0, kills. oo. Napakasakit na agad yan. Medyo mahirap
labanan sa XP lane, but then again, you're up against a glue na napakahirap din naman patayin kung mag-isa ka. Oo, tsaka si Flap PZ din, gamay na niya kung paano gamitin yung glue. May mga moments before na walang gumagamit ng glue pero biglang inilalabas. Wait lang, speaking of ilalabas na gamit. Yung mga ultimates ng mga pulse 5s. At parang dumating na tayo sa MLBB na talagang ginagamit na pag-zone yung ultimate, no? And kung titignan natin, maagang pagsasama para sa TLPH, already rotating as a 4-man unit. Parang kahit saan pumunta si Oheb ay sinasamahan ng cavalry. Nabanggit mo kasi kahapon yung ginawa ni Super Friends. So I think that's one of the ways TLPH ay minimizing yung fact na pwedeng mapoke ng feathered airstrike para kapag nag-feathered airstrike, pwedeng circling eagle, tas makakancel and mabibigla ba, kumbaga. And dahil walang flickers if you, very good thing yun kasi kaya nilang mag-engage, disengage na gano'n na. Iba talaga pag may natutunan, pero grabe yun Sa may bottom lane, pero airstrike, tapos saktong-sakto. Patay ngayon si Cartesi. Alis ngayon ang team Falcons. Pero bottom lane, pwede pa ba nilang kuhanin si Sanford? Hindi nila ipipilit. Sasalubungin nilang mga players doon sa may Riverside. At 2-2 ang score natin ngayon. Okay pa naman, makakaabot pa naman si Carl Heasy for that second turtle. Pero mauuna pa rin ang Falcon sa pagtambay around that pixel brush. Kaya naman malaki ang chance na sila makuha nito. Maliban na lang nakalipad si Carl Heasy. Oo, sinundo. Okay, marereset yung ating turtle. At kita natin ngayon, parang talagang napakaaga nung possible na 5v5. Oo. Para dito sa ating dalawang teams. Mind you, pangalawang turtle pa lang natin to, pero yung positioning ng dalawang kuponan natin ay talagang ready magbalog-bugan. Oo, na kumbaga nirespeto na rin. Yun yung maganda Nung lumipad si Carl Heasy, kumbaga sinundo nga ng Mathilda, agarang ni-reset ng Falcon yung turtle. Oo. Alam mo, yun talaga yung bagay, I think that sets apart professional play from normal RG play. Kasi ako personally, kapag nag-RG ako, kahit makita mo yung kalaban, hindi dead ma, tuloy natin ang turtle, pagalingan lang kayo mag-retry. Napaka-importante kasi ng turtle din ngayon. Oo. Tapos magagalit ka sa jungler mo kapag naagawan ng kalaban. Sorry. Totoo naman kasi meron nga kaming nabanggit ni Midnight kahapon. Actually, kasama ka namin nun, Chantel, yung rule of the jungle. Ayun. Pagkasabi nyo, ayun, na-rule ang jungle. Narulan kahapon kasi, Auntie, syempre hindi ito nakalimutan ng ating mga viewers. Sakto, nakapost pa naman tayo. Yung second game ng TNC versus Onyx Philippines, kung saan na-secure ni Zaida ang lahat ng objectives mula first turtle to the third one, and I think 2 lords as well. Pero yung pinakahuling lord, yun yung pinaka-importante. If you are a jungler, mawala na ang lahat ng sayo. Huwag lang ang huling lord. Totoo. Tsaka 7-0 sila noon. Hindi pa nakakakuha ng isang kill yung Onyx. Kaya yung highlights din, yung 5 kills, yun na yun. Ano yun? Hindi ko naiintindihan yung meme. Ikaw ba naiintindihan mo yung meme, Auntie? Hindi ko Nagpe-flex siya. nagpe-flex. Tapos bigla siyang tumuro. Parang yung mga style nila, burrito. Ganun yata yung ganun, tas ganun. Okay. Akala ko ganun, tas ganun. Bago Dalili na? ba yun? Tawagin natin. Kuya, pumunta ka dito Kuya, tapos di ka explain nga. mo yung meme. Joke lang. Ayan, nakikita natin na nag-enjoy ang ating mga fans. Sold out po ang ating Friday and Saturday ng MPL na live dito sa venue. Hindi lamang panonood ng MPL ang pwede mong gawin. Meron din po tayong mga merch store doon sa may bandang community hub. At meron din po tayong mga activities mula sa ating mga partners dito sa ating MPL. Meron yung anong tawag doon? Yung itatry mo na Claw machine. Yan, claw machine. Dito na nyo masusubukan kung swerte ba kayo sa claw machine. Meron dyan sa labas eh. May picture pa. May photo Oo. booth, yes. Sobrang daming pwedeng gawin. Tsaka alam ko may meet and greet din with winning teams. Yes. After, yes. Kung sakaling fan ka talaga ng mga teams na napanood mo, ay pwede kayong Punta na. magpa-picture. Ayun yung photo booth, oh. Tapos yan, nilalabas na rin na. Tapos alam ko yung mga ibang teams dito, especially kung may budget sila, nagbibigay pa ng mga freebies sa kanilang mga fan. Kaya naman enjoy lang tayo dito. Pakita nyo na yung mga picture ng tropa nyo. Si Madam Gigi. Si Madam Gigi. Si Madam Gigi Plays ay nandito rin. Ano pa ba ang ating mga maiispatan dito sa ating audience? Shout out. Manonood lang, nakalinkis pa ang sana all. Ayan o. Gusto ko lang Napansin, manood. alam nilang sila yon. At pagbalik natin, turtle na agad, Chantel. At nakakalingkisa na nga talaga yung turtle nakuha ni Sanford. Ani Caltisi pala, yung kill na nakuha ni Sanford. So kita natin ngayon 3-3 yung score. Parang nangyari din yung kahapon, no? Oo. Akala natin isang objective na punta sa isang team, pero hindi pala. Ay, naalala ko yun, yung nag-ulti si Moskov. Nag-ulti si, I think it was Kozen. Tapos akala na nakuha niya Lord. Akala natin na still yung Lord yung pala, Torre. Yung naretry Sumabay naman.
Pero ito na, the Filipino Sniper already farmed up. Kung titignan natin ang items dito ni Oheb, malapit na siyang mag-Sky Piercer already with the Hunter Strike. At nakakatuwa na isang 500 pesos na lang, 300 gold na lang siguro, ay makakita na tayo ng power spike mula sa isang Granger. Yep, yun nga yung binabanggit natin kanina, no, na maaga yung power spike na meron yung isang Granger. And ayun, Sky Piercer na. So, the moment makakuha ng kill si Oheb, syempre, definitely magsastack yung ganong ability. Pero ang ganda ng rotation coming from Falcon. Okay, sinampo si Sanford! Doon sa may bottom lane! Makapatay, it's gonna be a shutdown para kay Flap TC, pero dumating na rin si Sanji. Si Q ginamit Carl? ng strike. Carl TC, buhay pa rin! Buhay. Buhay pa rin ang Yanko! Kamuntikan siyang makuha doon. Sakto nakapag-regen. But here comes the counter feathered airstrike coming in from Sanji. Mapapalayo naman si Few. Pero mukhang hindi na nila ipupush ang bandang ibaba. Libreng lane na para kay Super Marco. Wait lang. Wait lang. Quick Sand Guard. Quick Sandguard! Ay. Quick regen para kay Ogwen. Alam mo, kanina, nabanggit natin no, na ang bilis ng rotation coming from TLPH. But now, mukhang kina-counter out yun ng Falcon by rotating to the other side na kung saan hindi nag-rotate yung TLPH. 15 seconds bago lumabas ang ating final turtle of the game. 1-1 ang ating turtle score. Wala pa namang nakakalamang masyado. Wala pa ang 1,000 ang lamang ng Team Falcons. At mukhang may isa pang bangayan na magaganap dito sa last turtle natin, men. Oo, nakapwesto na agad no? At saka ano dito, parang may body system na hindi pwedeng merong isang mag-isa lang talaga. Yes. Kailangan meron ka kasama as much as possible. Pag may danger ay ready ka. Yep, alam mo, maganda yung nagiging kaganapan right now kasi alam natin, for a Matilda, kailangan nandun ka talaga sa gold laner mo pero hindi sila nagpapatalo. Speaking of, meron setup play para kay JP. Kalahati buhay din ng Flap TC. Pero si Sanji papasok. Mula IMU. Kay si View. Flap. Mapupunta dito yung third Sanji! side. Pero tuloy pa rin yung teamfight natin. Look at that. Si Sanford medyo na palalim. Pero si Oheb yung makabala niya ngayon. Sino magiging target nila? Ang kunat ni Sanford. Pero yun nga lang, si View naman. Hinahabol pa rin nila. Pero aalis na rin sila. 1-0 na naging trade doon. Pero nakakuha ng pagong ay Team Falcons. Actually, lamang pala talaga Sobrang ang lamang. nakuha ng Team Falcons doon. Saktong-sakto na nag-back agad sila pagkatapos sila makuha yun. Yeah, sa lahat ng mga, kumbaga hindi pa aware dun sa juggling na nagaganap, every time merong objective and nagsiset up, kailangan meron tayong dalawang kondisyon na kailangan matantusan, kumbaga. Kailangan mauna ka sa pagsiset-up dun sa objective, kung nasan man yun, sa top or sa bottom. Tapos pangalawa, kapag nakuha na, kailangan mag-back na. Agad. Kasi kapag hindi kayo nag-back, pwede kayong i-run down ng kalaban. And yun yung ginawa ng Team Falcons, both of them, natantusan nila. Mamaya ano yun, magiging super evident yun. Kasi pag nagkaroon na ng conceal talaga, Oo. after nung teamfight, di ba, or after nung objective taking, makikita mo na dire-diretso talaga nila. Oo, ito yung exciting na part eh. Pagkatapos ng turtle, Ayun yung exciting na Lord na ang kailan nyo pa napulot yan, bossing? Kailan yung picture na yan, men? Kailan yung Napakatagal. picture na yan, men? 2022 pa. Ay! Ikaw, meron ka din. Shoutout sa mga co-runners. Wow! Wow, mga co-runners. Balita ko, Chantel, may takbo ka pa mamaya. Oo, mga gusto mag 10 kilometers dyan mamaya. Share ko lang. Parang may kabukang artista to. Si Dennis Trillo ba yan? Ay, oo! Ay, isa pang pogi shot. Pogi shot. Isa pa. Pogi siya. Wow! Lip bite. Grabe. Ate, may ayun oh! May kumikirat. Sino ka dun? Wait lang, medyo mabagal yung sa... lalabas din yung letters. Lalabas. Oh, JP. Go, Ayan. JP. Ayan. Oheb Babaril. Ayan. Ang galing nyo magbasa, mga kapatid. Ano naman mga makikita natin? Wow! Dalawang magjowa. Yung Sana- isa, pinakita lang yung jowa. Dapat pinitpit nyo yung mga jowa nyo. Oo, ayan mga Chantelle Tabis. Si Kuya Clemo, hello! Alam mo, men, okay lang napakita nyo yung jowa nyo sa cellphone eh. Pero alam nyo nung mas magandang galaw? Ano yun? Isama nyo dito. Tama. Yan. Pilan nyo ng ticket. Isama nyo dito, mag-photo booth kayo. Mag-photo booth kayo. Yan. Hindi cursed yung photo booth dito. Hindi Di ba sasabihin ang sabi ko, nila, pag nagpa-photo may booth sumpa. daw, may sumpa, magbe-break. Dito wala po. Pag nagpa-picture kayo, good as married na yan. Yan. Yun na rin gagamitin nyo kapag kinasal na kayo. Yan na rin. Yun na yung prenup. At kung kailangan nyo po ng host ng kasal, nandito po si Auntie. Ayan. Ay, speaking of kasal, congratulations ulit kay Ate IC at saka Ah, kay yeah. Pure. Palakpakan natin
natin. Lahat tayo pumalakpak para kay Mrs. Few at pati Valias- rin kay ay, Mrs. Madam Valias. Icy. Ay, Mrs. Arcangel. Arcangel. yan yung isa sa mga masasabi natin talagang OG couples ng Oo, MLBB. Since season 1, di ba? Since season 1, sumusuporta sa boyfriend. Ito yung pwede mong gawa ng pelikula. Pero ito munang pelikula ang papanoorin natin dahil babalik na tayo sa Land of Dawn. It's 8 minutes in sa ating game timer. Lamang na po ang Team Falcons ng 2,000 at tapos na ang ating mga Turtles. Lord na ang pinaglalaban ngayon. Alam mo, for TLPH, kailangan na makabawi in a way na ma-protect si Carl Tizzy. I think yung mga overextension na nakikita natin, ay hindi pwedeng mangyari, pero ang ganda. Ito yung sinasabi natin, hindi pwedeng mag-isa lang si Oheb. Grabe yung play doon ng TLPH. Parang sumakto yung sinabi ni Carl TC about Oheb's playstyle. Parang yung gigil nilang parehas in sync. At mukhang si Carl TC na ata ang sunod na mabibigyan. Makakatakas naman ata in Ogwen. Trying to escape. Ito, Quick merong sun quick sun guard. Parang ganun din yung nangyari kanina. Pero may kita natin yun for TLPH. Gustong agawan ng purple buff si Kyle TZ. Pero hindi ata magiging effective yon. Ang makakuha doon si Few. Team Falcons pa rin naman ang makakasecure. At ito yung kakaiba, no? Lamang ang Team Falcons pero tila ba'y TLPH ang nagkocontrol ng tempo. Alam mo, yun yung thing eh. Kapag lugi ka, may tendency kasi na yung jungler ng kalaban yung mag-opposite lane para sila yung mag-farm up. So, kailangan mo lang na isang kasama, especially if ganito ka well-fed, talking about Oheb. And si JP, never siyang iniwanan. So, laging merong insurance na, okay, hindi mapipick off ng ganun kabilis si Oheb. Kasi makikita nila saan manggagaling yung kalaban. Tsaka mapapansin natin, for Team Falcons, every time na para magka-try mag-teamfight si TLPH, nakafocus muna si Super Marco sa pagsira ng torre, kaya wala nang second tier turret Sa baba. yung TLPH sa baba. Ayan na middle lane. Ayan na, middle lane mo kung makakabigay nga ng isa. Si Black TC hindi na mabubuhay pa. Ay, Si Sanford na ata ang susunod. But the Earth Strike lands on 3 at makakakuha ng isa. Eto na, makikita natin merong guiding wind. So meron tayong Lord ngayon na pwede simulan. Kahit si mga kalahati Oy! buhay, hindi nga makakalahati. Na-shoot pa doon sa Raging Sandstorm. Double kill mo na para kay Sanchi. Okay lang daw kasi naka-double kill naman. Habang sinisimulan ni Ogwen. Carl DC dito yung Lord. At sakit na ng mga bala. Dito ni Oheb. At si JP din nag-zone out na dahil Janice ang malinis na pagkuha sa Lord para sa TLPH. Grabe yung burst damage na nanggagaling dito kay Oheb at hindi pa nga tapos. Naghahanap pa siya ng mapapatay. Pixel Brush. Machi-check nga ba? Naku! Makaka-flicker pa! And Super Marco finds the sniper! Pero meron flicker para doon kay JP and even kay Carl TC. Nakabantay naman si Ogwen. Circling Eagle ba? Ipipilit hindi. So, aalis ngayon dalawang players. Pero makikita na natin, gigil na gigil ngayon yung mga marksman natin. Ang ganda ng pagkakabawi doon ng TLPH. Kasi kung kanina pinag-uusapan natin, kailangan makapag-set up properly around an objective. One way to do that ay mag-pick off ng kalaban and tatlo yung nakuha ng TLPH, which is why sobrang dali napunta sa kanila ng unang Lord ng laban. Kaya ngayon, kahit papano, nag-equalize na ang ating match-up. Oo, kamuntikan na eh. Buti na hanap din ng Falcons yung trade doon kay Oheb. Yep. Pero here comes the big Lord. Agara namang matutunaw. Pumasok dito si Ogwen. Half HP na agad. Para masakit yata yung mga damage. Pero Air Striker, Dalawang Feather Ay! Air Striker na dalawang parts na nakikita natin. Pero may pagtupon na pasok doon. Super Marco with a kill. Meron mga free hits. Meron mga pag-shred. Pero ito na yung bala ni Oheb. Meron mga Bang! saktong-sakto na naman. At samahan mo pa ng isa. Dalawang nakuha sa side ng Team Falcons. 2 for 1 trade plus the turret at mukhang agarang rotation dito sa may bandang mid lane ang gagawin ng TLPH. Pero makakadepensa naman ang Team Falcons at parang ganun lang anti na baliktad na ang ating gold lead 1K para sa TLPH. Ang ganda ng pagkakamaximize ng TLPH dun sa unang Lord nila kasi napabagsak nila yung second tier turret at mukhang yung mid ay susubukan nila. Pero talking about Oheb, ang ganda ng performance niya kasi laging nakabantay yung guiding wind ni JP. Ito yung sinasabi natin kanina, when playing with Matilda, sobrang familiar ni Oheb. And yun yung nakikita natin ngayon. Oo, parang iba din kasi yung alam mo kung paano laruin yung hero mo pero iba pa yung alam mo kung paano maglaruin yung hero ng kasama mo. Totoo. At kitang-kita talaga natin yan with TLPH right now. The rumors are true. Synergy is real. Si Kyle TZ nakita din. Pero nakita natin merong pagpasok doon. Napakaganda na guiding wind. Nakasakay doon si Kyle TC. Parang si Sanford ang kanila makukuha. So mababawasan ngayon ang TLPH. Pero naka-ready pa rin sila para sila pa rin na nasa aggressive side. So aantayin nila later on na nandoon si Sanford pagdating sa Lord team fight. Pero wag natin kakalimutan na hindi pa rin namamatay si Super Marco. Bulletproof Marco is still 303 and all farmed up.
Yeah. The thing about this ay naka-wind of nature na si Super Marco. So kapag nag-one-on-one sila ni Oheb, kahit mas malaki yung gold na meron si Oheb, medyo mag-aalangan lang. Kasi in a way, kahit magkaroon ng wind of nature si Oheb, yung true damage factor ng passive ni Super Marco, hindi nun na pinapansin yung wind of nature. So kapag nag-one-on-one sila, medyo kailangan lang maging cautious ni Oheb, but I doubt mag-one-on-one sila anytime soon. Pero ito, pinakamaganda na nangyari doon, kahit ako si Sanford kanina, nakuha ng TLPH yung mga flicker ng players ng Team Falcon. Sakto merong pang Lord. Grabe, napaka-importante niyan at half HP na nga dito para sa Lord. Flap TZ, nagbabantay para sa Team Falcons at si Carl naman ang hahawak. Dating magkapatid, ngayon magkaharap. Sino makakakuha ng Lord? Nakuha ni Carl TZ. Itutuloy ba for a team fight? Napakatang Shanto Stampede. Ito na yung sinabi kanina na pagkakuha ng objective, diretso alis at defensive. Ganda nung ginawa ng TLPH kasi mas maganda yung setup nila leading up into that Lord. And the moment na meron na silang nakuhang Lord, nag-back sila knowing fully well na hindi pa nagko-cooldown yung skills na meron sila. Ito yung in-game presence na nagpabalik doon sa lead na meron yung Falcons kanina. And that's the second Lord na nakuha na ng TLPH. Yep. This time, a Luminous Lord. Kaya naman mas malaki yung chance na makakuha sila ng inhibitor turret dito. Auntie, looking at the clear speed of Team Falcons, sa tingin mo ba ay kaya nilang depensahan ito? I think kaya, kailangan nang i-prioritize ni Few yung pagkasa ng kanyang ultimate against Oheb kasi in a way, kapag na-awkwardan si Oheb bumasag, wala namang pang-push ng mabilisan yung TLPH. So, kailangan lang din yung bantayan Circling Eagle, pati yung Spear of Alpha. At tignan natin kung mababantayan nga ba. The Lord is marching in the top lane. Mid lane ay na-clear na rin. Nasa may bandang baba si Sanford, pero apat ang pinadala ng cavalry doon sa may bandang itaas. Babangay na nga dito sa may bandang itaas. At nandyan na rin ang mga bala mula sa Death Sonata. Pero mukhang magiging successful ang take dito sa first inhibitor turret dito sa top side. Grabe yung juggle para masira yung Tori doon sa may taas. At ang sakit ng damage against Super Marco. Papasok Kyle. dito, Kyle TZ, pero aatras. Kasi ang sakit na nga ng mga Rhapsody galing kay Oheb. Good respect coming in from Team Falcons and TLPH. Nakakuha na ng isa at mukhang hindi na ipipilit pa ang iba. Yep, ganun din yung magiging maganda. Almost similar concept doon sa kapag pinag-uusapan natin yung mga neutrals na kailangang makuha ng pareha sa koponan. Kapag hindi na kaya, wag nang ipilit kasi baka masaktan at mabago pa. Wow. So, hindi hugot. Pero kapag kasi medyo nag-overextend, may tendency na ma-punish ka ng kalaban. And yun yung alam ng TLPH heading into the series. Oo. Alam mo naman, minsan nakakalusot ang mga damdamin. Oo. At buti na lang hindi nagpapadala sa bukso ng damdamin ng TLPH. Dahil Yes. nakita nila may opportunity na ipilit pa. Pero hindi na nga nila ginawa. 45 seconds bago lumabas ang ating sunod na Lord. Hindi pa naman ito yung Evolved Lord. So, hindi pa ito yung pag nakuha, halos sure win na. Oh, sobrang control. Tama yung sinabi mo dito na parang hindi nagpapadala yung TLPH sa bugso ng damdamin kasi so far parang wala tayong nakikita na unnecessary dive. Yep. Kahit yung moment kanina na pwede na sanang patayin sa may top play isang player from Falcons, hindi ipinilit. So, gano'n na nakikita natin para sa dalawang teams. Pero mas susubukan yan kasi 20 seconds, meron na naman tayong Lord. Tsaka ito, kompleto ang battle spells ng lahat ng Ayan. mga manlalaro natin for the upcoming Lord fight. And ito, hindi pa rin nahahawakan si Super Marco. Still, 3-0-3. Grabe yung defensive na positioning dito ni Super Marco. Ang tanong ay kailan natin makikita yung aggressive. Ang sakit na pala ni Kyle TZ. Ang sakit na nga ng kanyang damage output. And now, looking at the Lord, medyo mauuna sa pwestuhan ang TLPH. But, hindi din naman magpapahuli ang Falcons now na medyo maganda yung pagkakashove ng lanes. Yun yung kailangan i-watch out for ng Team Falcon before nilang sagupain yung Lord. Oh, ito, Lord Dance na naman ata ang ating matutunghayan. 16 minutes in, nakatago na sa mga bush. Sanji providing vision. Flap TZ naghahanap ng pwedeng makalaban. Ang mga buff ay magsuspawn na. Tingnan natin kung ipaprioritize ba nila ang kanilang pwesto sa Lord o yung mga buff ba muna. Parang iba yata yung pwesto ng ng Team Falcons dito. Nakatago sila dun sa may gilid. Saka kapag may nag-clear. Sino kaya ang tatargetin? Kasi pwedeng puntahan niya ng TLPH. So si Sanji ang pwedeng mapuntahan. Pero sinasabi ni Sanji, ako ba magiging target dito? Ano ba? Nakapag-flicker out si Sanji. So walang conceal ngayon ng Team Falcons. Conceal for Flicker, worth it nga ba para sa TLPH o sa Falcons? 3-4 HP naman dito para sa Lord Sanford. Trying to hold that pixel brush pero mukhang ipapareset na naman nila. Ayan na, pumasok na si Carl! Pumasok na with the Spear of Alpha, mga ladhati ang buhay! Dating kabatid nga talaga kalaban na. Napatay na dito ni Oheb.
si Flap TC. Perfect timing para sa TLPH. Nakuhanin ng Lord. At kailangan pa nga dumepensa ng Falcons. Kukunin na ng TLPH ang Lord and that's gonna be their third Lord of the game. Pahirap na ng pahirap ang laro para sa Falcons. Ang ganda kasi ng ginawa ng TLPH doon na laging magkasama si JP and Oheb so that na magiging mabilis yung pag-clear nila towards that weak lane of Falcons. Sakita natin, nung pangatlong reset ng TLPH ng Lord, nakashove na yung Yup. minions. Napilitan si Few na mag-clear. Nakuha nila si Flap. -1, -2 kasi nag-clear si Few. That was an easy Lord for TLPH. Tignan natin kung magiging easy defense nga ba dahil nandito na ang Calvario doon sa may bandang ibaba. Papasok dito isa si Ogwen, low HP na. Nawala na immortality. Nag-flicker out. Dito si Ogwen again. Lord will march in. Doon sa may top lane. Meron pagpasok para kay Corey si TC. Marco. At nakita na natin na merong flicker. Wind of Nature. Para dito kay Oheb. Magkakaroon pa ng immortality. Oheb. Saktong pagbalik. Nakapag-flicker out pa. Double kill para sa kanya. At And ito the mga goal. pero may defense yata na gagawin. Shot talaga Wipe super out. hard. There's gonna be a wipeout. Game number 1. Arriba para sa TLPH. At kitang-kita ang synergy ng new look TLPH. Wow. The Filipino sniper showing how it's done. 1-0 kontra sa Team Falcons. Grabe, the performance coming from TLPH. What a debut match for MPL Philippines Season 15. That was clean. Nakita natin yung pinakita ng Falcons for the majority of the early up until the mid game. Sila yung may lamang. But with that first Lord getting taken by TLPH, dun nagbago yung tempo and yung alon ng laban. Oh, at I think during the entirety